Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, OMG, heto na. Kapapasok lang, di na mapigilan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, ito pasadahan muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga po, no? Nako, ito pong si Dilima mga kababayan, may bagong pahayag patungkol po dito sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito mga kababayan, aligasyong pagdodroga ni Marcos hindi impeachable offense ayon kay Laila De Lima. Eto, zoom in natin mga para mas makita po natin kung ano talagang sinasabi dito ni De Lima. Sabi niya po, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground is not sufficient to establish allegations or how specific presidential act were impaired by addiction, assuming the addiction to be true. Ayan mga kababayan. So, ibig pong sabihin nito, mga karbo natin, ipinagtatanggol po ni De Lima si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagiging addictus. Diba? Yung pag lumalabas dito sa bagay, no? Yeah. Sa bagay mga kababayan, itong si De Lima ay na-convict nga, di ba? Bilang connected no sa drug lords nung panahon po ni former President Duterte. And De Lima is also one of those who tagapagtanggol kumbaga, di ba? Tagapagtanggol ng mga addictus, di ba? Balikan niyo yung history ni De Lima, no? Yung mga adik ipinagtatanggol ni De Lima, mga kababayan. Kaya nga dito nasabi po ni Sir Dr. Rob Rances, no? Parang consistent ang messaging ni Laila De Lima, no? Delilah. Lagi niyang ipinagtatanggol ang mga drug addictus. Diba? Totoo naman sabi po ng ating mga kababayan, sabi po ni Yvette, the use itself is illegal substance by a president constitutes the impeachable offense of betrayal of public trust. Ahead of the country, he ought to uphold the law. Oo, yun nga and not bend it. Ang problema nga sa administrasyong ito, ay uso po ang bending the law. That's why, ganun po ang kanilang mga ginagawa. Sabi naman po ni Jolie, grabe naman, legislative tolerance cannot hide presidential accountability for the continuous alleged addiction that is not denied. Paano i-deny nila? Hindi nga nagpapa-hair follicle test. There is no evidence of denial, mga kababayan. No? And persistent refusal to prove otherwise. Ayan yung sinasabi natin no? Filipinos deserve a leader that demonstrates good values, decency, strength, brilliance, firmness, wisdom, and humility. Just an opinion. Ayun po yan kay Julie. No, kahit hindi mo sabing opinion. Sa bagay, lahat naman tayo opinion, no? We are giving just opinion. Pero, eto na siguro itong opinion ni Julie ang pinaka-factual na opinion. Kasi bilang isang presidente, kailangan ikaw ang modelo, no? You must be a model. To your countrymen, no? Especially yung mga bata. Totoo yan mga kababayan. Ang presidente ay dapat siya po ang modelo ng ating bansa, no? So, kung addictus po ang ating presidente, for example, lang sinasabi ni De Lima dito, assuming the addiction is to be true. So, ganito na lang din mga kababayan. So, assuming the addiction is to be true, no? Ngayon,
Ano na lang ang sasabihin ng mga world leaders, no? Mga adiktos din ang mga Pilipino. Nako, hindi naman po mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto pasadahan din po natin itong si Soto. Sabi po dito mga kababayan sa balita mula po sa ABS-CBN, no? Soto denounces leak of draft of Blue Ribbon Committee report on flood control scandal. Eto na. Ha? Nilinaw ni Senate President Vicente Soto III na hindi pa pinala at nakatakda pang pag-usapan sa Senado ang kumakalat na draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa manumalyang flood control projects. You know what? Alam mo, Senate President Soto, no? Wala na kaming pakialam sa report na yan eh. Sa totoo lang, yung taong bayan, wala lang pakialam dyan. Kasi yung tinitingnan po na totoong report, no? The truthful report ay yung report po ng minority bloc ng Senate, no? Yung report po ni Senator Marcos and Senator Dante Marcolita. So, buti na lang at naunahan talaga kayo eh, no? Kasi kung hindi kayo naunahan na maglabas ng report, okay? Maaaring sabotahe rin eh, yung mga report. Maaaring maaaring scripted din yung mga report na yan. Buti na lang talaga at meron tayong pagbabasihan ng report nila. Yung ilalabas po nilang final report ay pwede po nating i-compare, no, sa naunang inilabas na committee report, no? Recommendation, di ba? Recommendation report ng minority bloc ng Senate. So, no big deal yan, Senate President Soto, no? No big deal. Kasi alam naman ng taong bayan kung ano talagang totoo. You don't need to report. Kasi nakikita naman po namin kung ano po ang pinag-uusapan at kung ano po ang mga nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, no, kung hindi pumanig ang report na yan sa taong bayan, mas lalo kayong magmumukhang tangi. Mas lalo po silang lulubog, mas lalo silang magmumukhang mga tanga. Diba? Eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung ating video mga kabayan. Nasabi po dito naman ni Ombudsman Rimulya. Eto Ombudsman Rimulya kay Saldico. Dapat magsauli ng pera. Kung talagang willing kayo, dapat magsauli kayo. Sabi po ni Rimulya, no? Sabi pa dapat magsauli ng bilyon-bilyong pera sa dating ako Bicol Representative Saldico kung seryoso siyang makikipag-usap sa gobyerno. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Rimulya. Kung pwedeng pag-usapan na, sabi niya. Limitado ang oras natin dito. Ano talaga si Rimulya? Workaholic, walang oras para dito. Dapat matapos agad yung ganitong problema. Kasi bitin na ang bansa natin. Ayon po yan kay Rimulya. Ito lang kasi itong dalawang Rimulya si John Vic, di ba, tatakbong presidente. Ngayon, kailangan po niya ng pang makinarya, di ba? Pera. Grabe Itong dalawang ito, puro pagpapasauli ng pera ang ginagawa. No? Bigla ko lang tuloy naisip kung saan po nila gagamitin yun. Diba? At naisip ko oo nga. No? 2026 na tayo ngayon mga kababayan, 2027 next year and 2028. Malapit na palang eleksyon. Kailangan na mag-imbak, mag-ipon. Diba? Para sa susunod na eleksyon, para masigurado na mananalo. No? Yan po bigla ang naisip ko. Kaya po mga kababayan, ano po ang naisip nyo? Dito po sa mga pagpapasauli ng pera na wala naman nakukulong. You know what mga kababayan natin, ano ba ang kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mas gugustuhin mo? Ang makulong ang mga involved dito po sa flood control scam nito or magsauli lang sila ng pera which is hindi po yung kabuuan ng kanilang ninakaw. Sabi nga ng ating mga kababayan, billions po ang kanilang ninakaw.
at yung sinasauli ay millions lang. So, ano po ang masasabi niyo dyan, di ba? Kung para sa akin ay dapat makulong ito. Kahit hindi na magsauli, basta habang buhay kayong makulong. Yung talagang walang yung walang special treatment at kailangan habang buhay hindi makalabas mga kababayan. I-freeze lahat ng asset, di ba? Ganoon na lang yan mga kababayan para mas magkaroon po tayo ng hustisya, no? Yung mga pinaghirapan ng ating mga kababayan ay maisauli. I mean, magkaroon ng katuturan, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan. Sabi po dito, pinagpiyastahan. Ito, hindi na nila napigilan to mga kababayan. Nakakadiring video ni Bonget at Kokaka. Walang saplot. Aba, ito, pakinggan natin to mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Social media mga kababayan na pinagpepiestahan na po ng mga kaibigan nating DDS. Sobrang nakakadiri po ang video. Yung pong nagmula po kay Dean Chase mga kababayan na kitang-kita po sa video si Mr. Bangag na hubot-hubad mula itaas hanggang baba. Walang suot, mga kababayan. Kahit brief, wala. At hindi lamang bahay na si Coca. At meron pang isang lalaki, mga kababayan, tumayo. Si Bongbong Bangag mula po doon sa kama. Kasi nga, meron silang ginagawang kakalayan, di umano, mga kababayan. Tumayo, nagsuot ng salawal, nung ibinalik po yung camera sa kanya, bit-bit na po yung pipa, umuusok, sinisinghot na po ni Bangag mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, damo yata ang tinitira niya doon sa video na kumakalat na po ngayon. Pagkatapos po ng video natin, alawin niyo po ang pahina ni Dean Chase nang makita niyo pong personal mga kababayan yung nakakadiring video po ng mag-asawa. Nakakahiya na po ang Pilipinas na meron po tayong ganitong leader. No? Kung totoo man ito, sobrang nakakahiya na po talaga ang Pilipinas. Sa mga karatig bansa ho natin na dati, tumitingala lamang po sa atin. Ngayon, naungasa na po tayo. Naunahan na po tayo. Kasi hindi po mawala-wala ang korupsyon sa ating bansa. Bahagyang tumigil, bahagyang nawala ang korupsyon sa panahon ng Duterte. Pagpasok ng Marcos, naku po, triple po ang inangat. Grabe. Ngayon, ang ginawa kasi ng ating mga kababayan, imbis na video po yung kanilang i-share na mula po kay Dean Chase, in-screenshot lang po yung parting walang suot nga si Bangag. Kita po yung kanyang katawan eh. Walang brief. Tumayo, tapos suminghot. Parang pipa yata yun. Umuusok-usok pa nga eh. Yun po yung isa sa mga in-screenshot nila at ipinapakalat po nila sa social media ngayon. Nakita siguro. So yan mga kababayan, medyo loading tayo ngayon Oh. Ano pong masasabi niyo dyan mga karbi natin sa kumakalat nga pong video na yan, di ba? Nila. Sabi ng iba, wag mo nang i-share yan kasi baka ma-take down po yung mga SOCMED natin. Pero okay lang yan, hindi naman natin pinakita, no, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karbi natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po.